Today is the fourth Sunday of Lent. Today is Letare Sunday. At ano po ba ang Letare Sunday? We rejoice because for the coming Easter, or because Easter is already coming. Paparating na sa atin ang kasiyahan na idudulot sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang pinag-uusapan ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkabulag. Meron tayong mga kapatid na nabulag inborn. Second, meron din po tayong mga kapatid na nabulag dahil sa aksidente o kaya dahil sa karamdaman. Pero meron po tayo ding isang klase pa ng pagkabulag na masasabi nating mas nakakalungkot. At ano po ito? Yung mga taong nagbubulag-bulagan. At sino po yung mga taong nagbubulag-bulagan? Sila po yung mga taong mas pinili ang hindi makakita at ayaw nilang makita ang gusto nilang makita. Sila yung mga taong ayaw makita ang katotohanan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon para mas makita natin ang ating sarili. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon para tignan natin ano ba yung mga nagagawa na nating pagkakamali na matagal nang nasa ating buhay. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon para buksan natin ang ating mata at makita natin ang Diyos sa ating buhay. Makita natin ang kagalakan na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng magandang kapaligiran. Ang utos ng Diyos at ang turo ng ating inang simbahan ay maaaring gumabay sa atin kung tayo ba ay nabubulagan sa ating pananaw sa buhay. Wala pong masama kung itatama natin ang ating maling pag-iisip. Wala ring masama kung itatama natin ang ating pagbubulag-bulagan. Kaya nga po, dalangin natin sa ating Panginoon, sa ating banal na misa. Una, buksan natin ang ating puso sa pananampalataya sa Diyos. Tularan natin ang bulag na narinig natin sa gospel. Lord, I believe. Naniniwala ako. Nananampalataya ako. At pangalawa, ibaba natin ang ating sarili. Tanggalin natin ang kayabangan dahil ang kayabangan ang siyang nagiging hadlang at nagiging sintomas ng pagiging bulag natin. At hayaan natin na ang ating panalangin ang tumulong para sa atin, para ang ating buhay ay unti-unting magkaroon ng malalim na pagtitiwala, pananampalataya at malalim na relasyon sa Diyos.